back to Face to Face dito sa TV5. Ang mga reklamo po kay Aling Ana, siya ay pabayang ina, lasengga, sugarol at walang malasakit sa kanyang anak. Ito po ang mga salitang binitawan ni Aling Luz laban nga sa kanyang kaibigan na si Ana dahil matapos pong iwan sa kanya ang bata ng higit 1 taon, walang sustento. Naniniwala po ba kayo, Aling Imelda? Naniniwala po ako dahil kapitbahay ko lang ito. Walang dumating, simula nang umalis, walang dumating kahit 5 sentimo sa pera. Ang sabi po ni Ana ay nagpadala daw siya. Wala. Una, 1.5. Wala may dumating na pera sa amin. Kay katabi ko lang ang bahay nito. Oho. Wala may dumating na kahit man lang sulat, wala. Ayaw niyang pumunta nung nagkasakit anak yan, tinawagan ko yan. Sabi ko, layo ko, wala akong pamasahe. Puntahan mo naman dito. Ayaw niyang pumunta. Hindi na pinupuntahan. Oh. Akong nagpagod sa anak mo, nag-alaga. O nagpagod ka lang. Sino ba ang anak Siyempre niya? napagod din. Bilang anak na rin ang niya. pag-alaga niya sa anak mo. Nagpuyat ako sa anak mo nung may sakit yan. wala kang gamot na ibigay. Iba naman yun. Oh. Siya na nga ho ang nagmalasakit sa anak ninyong iniwan ninyong parang tuta. Eh, sinungaling yan eh. Anong Sabi mo sinungaling? na, hindi ako nagpapadala. Sinungaling. Ikaw ang sinungaling. So saan nga napunta ang perang pinadala? Yan Wala. na. Pwede pa naman ako magbingo ang padala. Ni minsan, Aling Imelda, hindi po ninyo nakitang pumunta itong si Luz sa lugar kung saan Wala, hindi dumating yan hinuhulog doon. yung pera? Dumating lang siya nung kinuha ang bata nung December bago mag-ipon-ipon ng Pasko. Yun. So nandun po kayo nung kinuha ni Ana ang Wala ito, bata? naglalabada. Okay. Ano pong sinabi niyo kay Ana nung kinukuha yung bata na? Hindi ko lang, tinignan ko lang siya kasi naaniman siya. Wala akong tao pakialam doon. Yung mga Ang asawa anak niya lang doon kaya may ako kinuha, sakit. anak ko yun eh. Ba't hindi ko kukunin? Basta salamat din ako, inaalagaan niya. Kaso, ang problema, ayaw nga niya ibigay. Ibibigay niya, pero bakit Kasi hindi mo daw paalam sa pinapabayaan. kanya? Siyempre, sakit Ay, din anak siya ko dahil yun siya eh. nag-alaga. Wala kang Kahit paalam sa Naunawaan naman kanya. po namin, Aling Ana, na kayo po ang ina. Nanay ka nga. Kayo po ang nagpakahirap na ipanganak siya. Pero ang sabi lang po yata ni Aling Luz, ang sa kanya lang, nung araw na kinuha nyo, sana po'y nagpaalam din kayo ng Paalam mo, ayos. Sana ako nagalit siya, di hindi ko na lang paalam. Dapat hinintay mo ako sa bahay. Nung kinuha mo yung bata. Kasi isang taon po ninyo iniwan ang anak ninyo doon. Siguro naman din, marapat lang na kunin ninyo sa tamang pamamaraan yung bata na kayo ay nagpaalam at nagpasalamat man lang sana. Papasalamat nga sana ako, wala siya. Sa ito ibabalik ko. Ngayon nagalit ka agad siya. Paano ako magagalit sa'yo eh? Kinuha mo nga sa akin ng bata, hindi ko nga alam eh. Tapos sabihin mo Bang pwede bang hindi ko alam? Kapal mo ka Ay, mo. kinuha ko na. Nasa akin na nga, alam mo eh. Sa palagay po ba Makikipag-usap ninyo, ako sa'yo, Aling ayaw mo. Imelda, ngayong na kay Ana na ang bata, mas maayos po ang katayuan ng bata? Hindi po, kay marunong na magmura sa kanyang bata. Marunong magbura. Talaga naman marunong magbura sa inyo yun eh. Pero dito, hindi. Anong hindi? Walang hindi. Ba't alam mo? Wala kang magmura sa kanya. Sa'yo lang natuto magmura yun. Salita eh. Kasi nasa kalsada ka lagi. Dumi-dumi na rin na kinuha ko sa'yo. Nasa kalsada eh. Nasa kalsada. Wala ka. Sasabihin mo, inalagaan mo. Wala Eh, kinuha ka. ko Nasa kalsada, wala ka. Ay! Oh. So ang sinasabi po ninyo, napabayaan din ni Aling Luz? Sa kalsada ko rin kinuha eh. Doktora Camille, hindi na po bago ang ganitong kwento na naririnig natin na nagagawa o natitiis ng isang ina na iwan ang kanyang anak. Bakit ho ba kaya? Dahil ba sa kahirapan ng buhay? Sa dami ng problema? At siya, isa na sa mga nagiging dahilan yung sabihin nating kahirapan. At the same time, makikita mo rin dito na kumisan, yung pinagbubuntis pa lang, nandun na yung tinatawag nating rejection. Talagang ayaw nila talaga, pero sa kadahilan ng kailangang ituloy itong pregnancy na to, pagkaluwal ng batang yun, yung iba talaga gumagawa ng paraan na naghahanap kaagad ng surrogate parent na tinatawag na sasabihin, o sa'yo na lang tong batang ito. At
At the same time, kung sa ganitong kalagayan ni Aling Ana, na nagkaroon na siya ng anak na iba, tapos nandun din sa kanyang asawa, tapos sinabi niya na pinaghatian din, makikita mo dito na talagang merong tinatawag nating yung may pagka-irresponsable. So siya mismo ay talagang mahihirapan din sa sitwasyon na mag-aalaga siya ng anak niya na after a year, tsaka lang niya sasabihin at kinukumbinsin niya yung sarili niya na magiging responsable akong ina. Yun pong sinasabi ni Ate Luz na dun sa loob ng 1 taon na siya ang nag-alaga, kasama niya sa bahay ang bata. Sinasabi niya talaga na napamahal na sa kanya ang bata. Masasabi ba ang tunay na pagmamahal yung nadaman na yon ni Ate Luz? Or di naman kaya, hindi sa pag-aano, Ate Luz, ha? Ito'y katanungan lamang. Baka naman parang ninegosyo ni Ate Luz yung bata para din meron siyang makuhang pera mula kay Ate Ana? Kasi ang pinapakita dito ay parang pinaalagaan ni Ate Ana kay Luz, ano? Sa ganung pagkakataon, nagkakaroon ng tayong tinatawag na attachment. So yung attachment na yon, maaring talagang magpakita ng pagmamahal, pero hindi ibig sabihin yung pagmamahal na ibibigay mo ay katulad ng sa isang ina. Dahil kasi, tandaan mo, hindi mo naman talaga anak yan. Meron kang 4 na anak. So mas i-consider mo na inaalagaan mo to for the sake na talagang ito ay isang bata na dapat buhayin at maging maayos. At ikaw bilang isang ina rin, alam mo na may responsibilidad ka rin na arugain itong batang ito. Kung talagang sa tingin niya na wala siyang kakayahan, dapat gumawa siya ng paraan na talagang hindi na siya nag-ako ng responsibilidad na yon. Pero the mere fact na inako niya yon, dapat inisip din niya na sana hindi na siya naningil. Oo. Dahil kasi kung mahal mo yung bata At talagang may malasakit at may malasakit ka, wala itong ganito na Hindi na para bilangin pa. Ito yung ginastak ko, ito yung ano. Tapos kailangan, siguro ang maganda dito, yung ginawa sanang maayos na gesture ni Aling Ana na talagang nagpakumbaba siya, na sinabi niya na sana naintindihan niyo ako, wala naman akong kinita, nagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa niyo. At the same time, yung sinabi na nagkasakit yung bata, dapat yun pa lang nagpakita na siya na gumawa siya ng paraan na umuwi siya dito at nakita yung bata. Dahil paano kung may nangyari doon sa bata, sisisihin niya si Aling Luz Biminda. Form of negligence yun. Nako, maraming salamat, Dr. Camille. At syempre pa, ang nakakalungkot na naman dito, ang biktima na naman po ng problemang ito ay ang walang kamuang-muang na bata. At nandahil nga po sa nangyaring pagkuha ni Ate Ana sa kanyang anak, hindi na daw po tinatantanan ni Luz Biminda ng pagpunta doon o paghaharas sa kaibigan niya na makuhang bata. Ang testigo naman sa sinasabing ginagawa na yon ni Aling Luz, tawagin na po natin, si Rebecca Anave. Pasok! Aling Rebecca, bakit po ninyo nasabi? O bakit? Bakit po ninyo sinabing mukhang pera o mukhang salapi si Luz Biminda? Wala nang ginawa niya kung hindi manghingi ng pera. Pati kami binubulabog niyan eh. Sa katunayan sa akin, ang utang ko ng 500. Ako mismo nagbigay sa'yo ng 500. Tinatanggi mo? Bakit nagbigay pa ng 500? Kailan Ako! Inutang na sa akin yun. Ang kapal ng mukha mo! Ikaw ang makapal ng mukha. Ginagawa mo negosyo yung bata. Hindi ka nagpunta sa bahay! Sinasabi mo wala ka mo yung bata? Ha? Ang galing ng ugali ng bata. Mula na kinuha ng nanay sa iyo ang bata. Saan niya to? Noong December. Basta namin kung kapapasama ng bata. Sandali lang! Bakit kaya nasabi ni Aling Rebecca na mukhang salapi itong si Aling Luz? Alamin po natin yan sa pagbabalik ng Face to Face. Diyan lang kayo. Siya ang nag-over, na siya ang gustong mag-alaga sa bata. Hindi naman sa'yo yung pinagdagdagan ng bata. Okay, sandali. Liwanagin lang natin. Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve